Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Okay mo po nung pakiwibawas tayong bagyahin na masyado yung masala. Lahat po ng mensahe na narinig po natin ay napakaganda. Dahil ang mensahe pong lahat yan ay galing sa salita ng Diyos. Kaya lahat ay maganda, mabuti, at nakakapagbigay po ng encouragement, nagiging matibay po tayo sa ating mga kanya-kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, at lalo pa po natin ngayon nauunawaan kung ano tayo kay Kristo at kung ano yung dapat nating gawin. Ang buwan pong Marso, tinalakay po natin dyan yung series po natin ng Living in the Last Hour. At alam ko po, ito po ay nasa puso po natin. Dahil sa kasalukuyan po, hindi ko po alam kung ilan na lang pong minuto yung natitira dyan sa hour na yan, sa oras na yan. At dapat po talagang lagi tayong maging handa. At ngayon naman po sa buwan ng April, kapag pumapasok po ang month of April, atin po laging nasa isip yung mga na naging tradisyon po natin. Yung bang mahal na araw, pero hindi po mahal yan. Mura na lang. Pero tingnan po natin kung ano ang mensahe ng Diyos sa buwan pong ito. Napakahalaga po sa isang tao na alam niya po yung identity niya, yung pagkakakilanlan niya. Halimbawa, si Pastor Is. Sino ba si Pastor Is? Dapat meron po akong mga records. Para po ako ay makilala. Ako po si Israel Luge Mangonon, anak po ni Purifikasyon Luge, na tiga-Apalit. Ang father ko po, sino po? Federico Mangonon, tiga Manawag po yan, Pangasinan. At ako po ay lumaki dito o ipinanganak sa Angeles City. Kapag tayo po ay hinahanapan ng identification, tatlo po lagi ang ang hinihingi nila. Yung passport, yung driver's license natin, o kaya kung meron ka na po kayong national ID, kung ano man po yung mga ID na yan, yan po yung ginagamit para tayo ay makilala. Pero bilang mga Kristiyano po, bilang tunay na Kristiyano na born again, lagi po namin ito binibigyan ng diin. Totoo po kasi nung narinig namin ito at sinabi ng isa nating kapatiran po, marami po ang Kristiyano. Kahit na po ang Pilipinas tinatawag po na nag-iisang bansa sa buong Asya na Kristiyano, pero hindi po lahat ay born again. Ang tunay pong Kristiyano na born again, makikita sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, na siya ay binago ng isang buhay na Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At yan po ay makikita natin sa ating mga kanya-kanyang sarili, yung pagbabago. At dapat po yung luma nating pagkatao, ang ibig sabihin ng luma nating pagkatao ay yun pong mga, kung nung una po, bago mo nakilala o tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili mong tagapagligtas, mapagmura ka. Mainit ang ulo mo. Lahat ng mali ginagawa mo. Sinasaktan mo yung asawa mo, sinisigawan mo yung asawa mo, sinisipa mo yung pusa na walang kasalanan, sa ginawa mo, yan yung luma mong pagkatao. Subalit nung tinanggap mo na si Kristo bilang tagapagligtas mo, Panginoon ng buhay mo, nagbago po yan, nawala po lahat yan. Ngayon, ikaw, mahaba ang iyong pasensya. Ang mga mabubuting bagay na nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos at sa kapwa mo, iyon na po ang ating ginagawa. At mahal na mahal mo ang Diyos na nagbibigay ng buhay, ng kalakasan, ng lahat ng meron ka. Amen po ba? Yun po yung 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Napakahalaga po kung kilala natin kung ano tayo, yung our identity in Christ. Sino ba tayo sa harapan ni Kristo? Kaya nga po, sa
buwan ng Abril na ito yung ating pag-aaralan po. Alam po ninyo, dapat, sino po yung nakakaalam dito na siya ay anak ng Diyos? Siguraduhin po ninyo. Baka ibang klaseng Diyos po yan. Ano po? Tandaan po ninyo, ang Diyos natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Yan po yung Diyos natin. Ano po? Yung namatay, yung pinako, namatay, inilibing po, ano po, 3 araw siya sa sa ilalim ng lupa at binuhay siya muli. Nabuhay po siyang muli. Yan lang ang Diyos na nabuhay na muli at wala na pong iba, ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, tinanong ko sa inyo, alam ba ninyo na kayo ay anak ng Diyos? Kanina, ang lakas, ngayon humina. Mukhang nagkaroon po ng question mark. Ano po? Tandaan po ninyo, ang kaaway lang po, si Satanas at ang kanyang mga kampo ng demonyo, siya lang po ang magsasabi na kayo bilang anak ng Diyos o tinanggap ninyo si Kristo bilang sarili niyong tagapagligtas, siya lang po ang magsasabing hindi kayo anak ng Diyos. Pero pag-aaralan po natin yan. Paano po tayo naging anak ng Diyos? Napakahalaga po yan na atin pong tuklasin. Yung pagkakakilanlan po natin kung ano po yung kahulugan, kung kinikilala mo, gaano ka kahalaga, gaano po, yung inyong layunin, ano ba yung layunin natin, bilang mga minahal o pinakamamahal na anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay nakaugat po doon sa pag-ibig, sa biyaya ng ating Panginoon, kesa doon po sa mga pong mga katagumpayan na ating pong nakamit. At yung pong identity, gusto ko pong basahin ito sa inyo. Your identity in Christ is rooted in God's love and is unchanging. Even when facing difficult circumstances or struggles. Napakatindi po nito. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, kahit na yung nangyayari sa iyo, yung mga pinagdadaanan mo, even to the point of death, tandaan mo, anak ka pa rin ng Diyos. Dapat hindi nagbabago yun. Amen po ba? Understanding your identity, dapat nauunawaan mo, your identity in Christ can lead to a life of love, meaning, and purpose. Kaya nga po tayo, yung pagmamahal po, iba yung pagmamahal po na nakikita sa atin. Kahit na hindi kaaya-aya yung taong yan, minamahal po natin yan, mamahalin natin. Amen po ba? Masakit pong lugod na luluguran mo, kaaya-aya. O lalo na kung kaaway mo pa yan. Pero yan po yung dapat makita po sa atin yan, ang identity natin. Your identity is not determined by your accomplishment, status, positions, or any other external factors but by your position as a child of God. Marami po tayo, marami po nagkakamali ngayon. Ang sabi po nila, tayong lahat ay anak ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Tayo bang lahat ay anak ng Diyos? May nagsasabi pong amen. May nagsasabi po, sabi ni sister, hindi. Pag-aralan po natin yan. Bago po natin pag-aaralan yan, magpapatuloy, manalangin muna ba tayo? Ama namin, maraming salamat po sa umagang ito na kami muli, Panginoon, ay nakarating po dito sa iyong sanktuaryo, sa iyong bahay-sambahan. Iningatan mo po kami, Panginoon Diyos. Walang nangyaring masama sa amin. At salamat po sa kagalakan na nasa aming puso na pumunta rito upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, na pagkagising po namin sa umagang ito, minulat namin ang aming mga mata, muli po naming naranasan
nakita ang mga kahangahangang mga nilikha mo, Panginoon Diyos. Salamat po sa buhay, salamat sa hininga. Salamat sa aming mga kanya-kanyang mga pamilya. Salamat sa lahat ng mga blessings, mga Panginoon Diyos, blessings na aming nakakamtan po magmula sa pinansyal, sa material na bagay, sa kalakasan, Panginoon, sa kagalingan ng aming mga katawan, Panginoon Diyos, sa inyong kalinga sa bawat isa't isa sa amin. Panginoon, maraming salamat din po sa bisita namin ngayon at alam po namin na hindi aksidente ito. Panginoon, maraming salamat na ipinadama mo sa kanila na sila ay mahal na mahal mo, Panginoon Jesus. Kayo po ang kumilos sa bawat puso ng bawat isa't isa sa amin. Buksan mo yung mata ng aming mga puso, Panginoon, upang lalo pa po naming maunawaan ang inyong salita, Panginoon Diyos. Panginoon, salamat po. At sa umagang ito, Panginoon Diyos, lukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na banal na Espiritu Santo. Ang mga salita mo ang siyang magiging salita ko lamang, Panginoon. Ang pangalan mo lang ang siyang itataas namin sa buhay po namin as a church na ito, Panginoon. Maraming salamat po. At nawa, Panginoon, ang bawat isa't isa, Panginoon, ay handang tumanggap ng iyong banal at buhay na salita. Salamat po sa iyo lang po namin ipinagkakaloob ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ang sabi ko po kanina, pag-aaralan natin kung bakit tayo ay anak ng Diyos. At tinanong ko rin sa inyo kung alam ninyo ba na kayo ay anak ng Diyos. Ang sagot po ninyo, may amen? Ano po? Lahat? Tayo bang lahat, yung 8 billion na tao sa kasalukuyan na nabubuhay po sa mundong ito, anak ba lahat ng Diyos? Hindi po. Ano po? Pag-aralan po natin. Ano ho ba? What does it truly mean to be a child of God? Ano ba talaga yung katotohanan o yung kahulugan po kung bakit tayo ay anak ng Diyos? Ang sabi po ng una nating pag-aaralan, God's children are those who receive Christ. Amen po ba? Ang pwede lang pong maging anak ni Kristo ay yun lang tumanggap sa Kanya. Maliwanag po ba? Yung hindi tumanggap sa Kanya, hindi pa sila anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, may nami-misquote po o meron pong phrase na sinasabi na bakit ikayo muwari? Bakit kayo lang ba ang anak ng Diyos? Kung sasagutin po natin sila, oo, kami lang. Bakit? Kasi tinanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas ko. Ano po? Panginoon ko. Mayroon akong personal na kaugnayan, na fellowship sa Kanya. At kilala ko siya. Yan po yung mga tumanggap kay Kristo. Ano po? Kilala niya yung kanyang identity. Alam niya yung sarili niya. Kaya nga po, hindi lahat ng 8 billion na tao na nabubuhay po kasalukuyan sa mundong ito ay anak ng Diyos. Opo, totoo, tayo yung 8 billion na yan, mahal ng Diyos. At lahat po yan, kinreate ng Diyos. Basta tao. Ang tao po, hindi po sa salita nilikha ng Diyos, kung hindi sa Kanyang mga kamay. At ang buhay, ang hininga na meron tayo, galing sa Kanya. Pinaka-special po tayo sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ang lahat ng mga nandyan po na nakikita natin, nalikha po yan dahil lamang sa salita ng Diyos. Pero tayo, dahil special tayo, importante tayo sa Diyos, nilikha niya tayo, nakawangis po niya. At yung buhay na meron ka, galing sa Kanya yan. Amen po ba? Kaya hindi lahat ay anak ng Diyos. Ang mga anak lang ng Diyos ay yung tumanggap lang po sa Kanya. Sa John chapter 1 verse 12, ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive Him. Ano po? Maliwanag po yan.
yet to all who did receive Him. Ang sabi po dyan, to those who believe, in His name, He gave the right to become children of God. Sino lang po yung may karapatan na maging anak ng Diyos? Yung tumanggap kanino? Kay Jesus. Yung naniniwala kanino? Kay Jesus. Maliwanag po ba? Napakasimple po na sentence. Kaya nga po, tandaan ninyo, kapag sinabi, ikayo muwari, kayo lang ba ang anak ng Diyos? Oo. Pwede po ninyong ipagmalaki yan. Bakit? Ipaliwanag po ninyo. Ayan po ang verse. Amen po ba? Kaya nga po, tayo na naririto, kung ang ating pong bisita ngayon, maliwanag po sa inyo, ang pwedeng maging anak lang po ng Diyos ay yung tumanggap lang po kay Kristo bilang personal niyang tagapagligtas at Panginoon ng buhay niya. Kapag sinabi pong Panginoon ng buhay, si Jesus na po ang nasusunod sa iyo. At yung luma mong pagkatao, wala na po yan. Yung bago mong pagkatao na pinagkaloob ng Diyos ngayon, kung tatanggapin po ninyo ang ating Panginoong Jesucristo, yan po ang buhay ninyo ngayon. Amen po ba? Paano ba natin matatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas po natin? Alam po ninyo, ang Diyos, kapag nagbigay po ng kanyang pamamaraan, napakadali. Ayaw niya po na tayo ay mahirapan. Ang tao lang po ang gumagawa ng pamamaraan na napakahirap na gawin. Sukat po, gagawin niya, gagayahin niya kung ano ang ginawa ni Kristo. Pwede ba ninyong gawin na kayo ay pahampas ng latigo na may hook sa dulo at pag tumama sa iyong katawan, pag hinila, sasama ang laman mo? Sino po ang makakagawa niyan? Wala pa po. Pero ang pamamaraan po ng Diyos, dahil sa krus na yan, ginawa na niya po lahat ng dapat gawin ng isang tao, yung dapat tayo ang tumanggap. Pero siya, tinapos na niya po lahat sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang kailangan lang po natin, tanggapin lang po natin ng maluwag, ng buong puso po natin kung ano ang ino-offer. Ano ba ang ino-offer ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus? Tanggapin mo lang siya bilang tagapagligtas. Meron pong sincere sa iyong puso. Ano po ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9? If you declare, tingnan po ninyo kung gaano kagaan, kung gaano kadali. Hindi na tayo gagawa ng anuman pong yung pagpapahirap sa ating sarili para tayo ay tanggapin ni Kristo. Ang sabi lang po dito sa Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth, kung sasabihin mo, lalabas sa bibig mo, ang mga salitang ito, Jesus is Lord. Si Jesus ay Diyos. And believe in your heart at maniwala ka ng taus-puso, ng buong puso mo, that God raised Him from the dead, you will be saved. Napakagaan. Ang gagawin lang po natin, tanggapin natin si Kristo bilang sarili nating tagapagligtas. Papasukin po natin siya sa ating puso. Siya na yung maghahari. Siya na po yung mamumuno. Siya na ang masusunod sa atin. At paniniwalaan po natin ang kanyang pangalan. Ang pangalan, Jesus. Ang Jesus na yan lang po yung ipinagkaloob na pangalan sa ilalim ng langit, sa ibabaw ng mundong ito na pwedeng magbigay ng kaligtasan. Hindi si Mary, hindi si Juan, hindi si Pedro, hindi si San Ruiz. Si Jesus lang po ang pwedeng magbigay ng kaligtasan ayon sa salita ng Diyos. Acts chapter 4, verse 12. Mababasa po ninyo yan. Acts chapter 4, verse 12. Sa 1 John 1:9, ito po yung isa pa. Pwede pong paki-plus natin
1 John chapter 1, verse 9. Yan po ay pamamaraan na ipinigay po ng Diyos sa atin. Ano po? Kung paano po tayo ay maging anak niya. 1 John chapter 1, verse 9, ano po ang sabi? If you confess, gawin po natin personal. If you confess, if I confess my sins, He is faithful and just and will forgive me. Gawin po niyo personal, our sins, my sins, and purify my sins as from all unrighteousness. Kanino po daw natin i-confess? Kanino natin sasabihin? Kanino po? Sa pari ba o sa amin? Hindi sa tao. Kanino? Kay Jesus. Maliwanag po yan. 1 John chapter 1, verse 9. Hindi ba magaan ang pamamaraan ng Diyos? Bakit ang tao gumagawa ng pamamaraan nila na napakabigat, napakahirap po? Pero sa Diyos, yan po ang gusto niya. Yan ang kanyang pamamaraan. Dahil mahal niya tayo, inako niya po lahat sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng pasakit. Kaya ito na lang po yung pinagagawa. Bakit ang tao kinokontra niya pa ang pamamaraan ng Diyos? Napakagaan po, napakadali po. Dapat sa puso po natin, nanggagaling po sa puso natin ang lahat ng ating gagawin niyang Romans chapter 10 verse 9, 1 John chapter 1 verse 9. Hindi po tayo mangungumpisal sa tao dahil ang tao ay katulad din po nating makasalanan. Ang Diyos lang po ang walang kasalanan. Walang bahid na kasalanan. Tandaan po ninyo yan. Ano po? Siya po ay naging kasalanan lamang para sa iyo, sa atin, at para po sa akin. Amen po ba? Pero hindi siya kasalanan. Naging kasalanan po siya. Maliwanag po ba? Galatians chapter 3 verse 26. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Tayo pong lahat ay naging anak po ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya natin. Yung faith po natin. Kaya nga, tayo pong lahat sa pamamagitan ng pananampalataya natin, naniniwala tayo na tayo ay anak ng Diyos. Dahil si Kristo ay nasa puso po natin. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin? Kaya, hindi lang po yung tayo ay naging anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, tayo na lang po dito sa lupa. Anak po tayo lahat ng ating mga kanya-kanyang mga magulang. Lahat naman tayo may mga magulang. Ano po? Kahit na ampun ka, meron ka pa ring magulang. Amen po ba? Kaya dito po sa ating pinag-aaralan, tayo po ay hindi lang naging anak ng Diyos, kung hindi tagapagmana, heirs, ano po, at co-heirs, at kapwa po tayong tagapagmana pa rin. Kung anong meron si Kristo, meron din po tayo. Ang tagapagmana po kasi, kung ano lang yung binigay sa iyo, yun lang ang mana mo. Pero tayo, kapwa tayong tagapagmana. Kung anong meron si Kristo, meron tayo. Ano bang meron si Kristo? Alam po ba ninyo, kapag tayong lahat, nagpatuloy po tayo sa ating pananampalataya, hanggang sa wakas, hanggang sa pagdating po ni Kristo, makakasama natin na mamumuno dito sa mundong ito. Magkakaroon po tayo ng glorified body. Magkakaroon po tayo yung peace that surpasses all our understanding, kakaibang kapayapaan. Marami po tayong mamanahin, katulad po ng kay Kristo. Kaya, manatili po tayo sa ating pananampalataya. Sabi ko nga po sa CU po namin, o doon sa Bible study namin, dapat po
yung salvation na yan na tinanggap po natin, atin pong baka ingatan at hindi po natin basta-basta isusuko yan sa kaaway. Amen po ba? Dapat protektahan po natin. Kung ikaw ay anak ng Diyos, protektahan mo yung salvation na yan. Dahil dito pa lang sa lupa, tayo ay anak ng ating mga kanya-kanyang mga magulang. Kapag meron silang sinasabi na hindi maganda sa ating mga magulang, nagagalit tayo, pinoprotektahan natin sila. Dapat ganyan din ang ating attitude, ang puso po natin. Kung tayo ay anak ng Diyos, dapat ipagtanggol natin kung inaalipusta nila ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Wala pa naman tumutulo ng dugo sa atin. Ano po, hindi katulad sa ibang bansa na buhay na po ang pinag-uusapan. Dito sa atin, salita pa lang. Dapat matapang na tayo. Amen po ba? Sa Romans chapter 8, verse 16 to 17, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Nadadama ho ba ninyo ito? Nararanasan ho ba ninyo? Na ang banal na Espiritu, sinasabi niya sa iyo, anak ka ng Diyos. Sinasabi niya sa iyong Espiritu, anak ka ng Diyos. Sigurado may maririnig na naman kayong iba, hindi man. Ano po? Sino ang magsasabi noon? Iko-condemn ka talaga ng kaaway. Pero napaka-importante po talaga na alam mo ang iyong weapon, ang iyong sandata. Ano ang isasagot mo sa kaaway kapag ganyan na sinasabi niya sa iyo? Ano po? Yung Romans chapter 8 verse 1. Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. O Satanas, kinina, lumapit ka kanako. Kabit may balugbong mo kening asbuk ko. Pakiramdaman may sabihan ko na. Ginagawa ho ba ninyo yan? Ako ginagawa ko po yan. Para alam niya, nare-remind siya na siya talunan na. Alam po ninyo bakit tayo natatalo bilang mga anak ng Diyos? Dapat nga hindi tayo matalo eh. Bakit tayo natatalo? Kasi pinagbibigyan natin siya. Pinahihintulutan natin siyang gumawa, kumilos sa buhay po natin. Kung hindi mo siya pahihintulutan, hindi siya makakakilos. We have the authority. We have divine power. Luke 10:19, 2 Corinthians 10:4. Yan po yun. 1 John 4:1. Ano po? Yung pong greater is He that is in us. Sino ba yan? Walang iba kung hindi si Kristo. Yan po yung mga identity natin. Dapat na natin malaman po. Amen po ba? Ang sabi dyan sa verse 17, now if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings. Karamihan po sa atin, ito yung ayaw. Yung share in sufferings. Sabi po dyan, in order that we may also share in His glory. Maliwanag po. Kaya si Paul, ano ang sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 10? Sabi po, I want to know Christ. Yes, oo. Sabi po ni Paul. Sabi, to know the power of His resurrection and participation in the sufferings, becoming like in His death. Si Paul po, 5 beses niyan tinikman ang 39 lashes. Ang Panginoong Jesus, isa lamang na 39 lashes. Sinabi po niya dyan, participation in His suffering. Kaya po si Paul, tuwing kanyang tinatanggal ang kanyang damit, nakikita niya po lahat ng mga peklat. Ano po, doon sa 39 lashes, time is 5, ilan po yon? Mahigit po sa 180 yan. Pero buhay pa si Paul. Sino kaya ang makakagawa sa atin yan? Kaya nga po, hindi lang po doon sa sinabi dito na co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering. Napaka pa lang po yung mga nararanasan natin, mga suffering sa buhay po natin. Parang wala pong kwenta yan kay Paul. Sa mga naranasan niya,
Ilang beses na ba siyang nasiraan ng barko at ilang araw siyang nasa tubig? Natuka po siya ng pinaka venomous na na viper, na ahas. Pero hindi pa rin siya namatay. Ilang beses na po siyang pinapatay. At kinulong po, hindi lang basta sa kulungan. Nasa ilalim po siya nung pinaka-ilalim ng kulungan kung saan bumabagsak ang dumi ng tao. Nandun pa rin siya. Pero, ano ang sabi niya? I want to know Christ. Yes. The power of His resurrection. And the participation. Saan po yan? Doon sa suffering niya. Kaya nga, ito po, kapag, alam po ninyo, bilang mga anak ng Diyos, kapag tinanggap mo si Kristo, meron pong power dyan. Kung alam po ninyo, dapat magising na po tayong lahat. Anak ka ng Diyos, ay ito ang mga mana mo ngayon. At huwag kayong matakot sa sufferings. Dahil yung sufferings na yan po yung nagpupuro sa inyo, naglilinis sa atin kung paano yung ating pananampalataya ay lalo pa pong maging matatag, maging matibay, maging puro, at maging kaaya-aya sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya magpasalamat kayo kapag meron kayong sufferings. Consider it pure joy, sabi po ni James. Whenever you experience any different kinds of sufferings. Bakit po? Dahil yan ang magpapatibay po sa atin. Amen po ba? Kaya huwag kayong matakot sa anumang pong suffering, sa anumang problema. Bakit? Kasama ninyo si Jesus. Co-heirs with Christ means that what belongs to Jesus is also yours. Amen po ba? Kaya nga po, dapat talagang alam na alam po natin yan. Kilalang kilala natin ang ating sarili. The best blessing we can have is not just our salvation, but us being called children of God. Amen po ba? Opo, napakalaking regalo na po yung kaligtasan sa atin. Pero nung natanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas po natin, ano pa yung pinakamahalaga, pinaka-best, yung pong tawagin tayong anak ng Diyos. The King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, the beginning and the last, the life giver. He is yesterday, today, and forever. Yan po yung Diyos natin. Yan yung Ama po natin. Amen po ba? Ang gumawa ng lahat na meron ang buong mundo. Even yung mga nasa universe po. Yan po ang Diyos natin. Pangalawa, what does it truly mean to be a child of God? God's children are righteous because of Jesus. Amen po ba? Ang mga anak po ng Diyos ay righteous, matuwid, may kagandahang asal. Hindi po doon sa sarili po nating kakayanan o kabutihan o lahat ng mga nagagawa nating mga mabubuting bagay. Ang lahat na yan dahil po sa ating Panginoong Jesus. Sa biblical term po, ang righteous po na behavior, dinidefine po yan, yung pong morally acceptable, yung katanggap-tanggap, na asal. Kaya nga po, ang righteousness, sino lang ba ang merong talagang tunay, totoo na righteousness? Si Jesus lang po. Kaya po, siya lamang ang matuwid. Tayo ngayon po, bilang kanyang mga anak, bilang tinanggap po natin siya, bilang tagapagligtas po natin, Panginoon ng buhay po natin. At tayo ngayon ay anak ng Diyos. Tayo po ay matuwid sa Kanya. Paano tayo naging matuwid? Paano po naging yung kabutihan ng Diyos ay nasa sa atin?
ito po napakaganda. Sabi nga ni Bishop kagabi, tingnan po ninyo ito. Ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, your being is what you truly are within. Sabi po. Yung being, yung tunay na pagkatao mo, yung nasa sa loob mo po, ano po, yan po yung pagkatao mo. At ano po ang susunod? Your doing is the product of your being. Kung ano yung pagkatao mo, kung lamaran, yung pagkatao mo, ano po, yung ginagawa mo rin ay lamaran. Kung yung pagkatao mo po, sa madaling salita, ay pangit, natural, yung ginagawa mo, pangit. The abundance of the heart, the mouth, speak. Tama po ba? Salita ng Diyos yan. Kaya nga po, totoo, your being is what you truly are within. Your doing is the product of your being. You must know your being in Christ. Dapat alam mo yung pagkatao mo. Kung sino ka kay Kristo. For there is power. May makapangyarihan po yan. Ano po? Kaya si Satanas at ang kanyang mga kampo na demonyo, hindi kanya basta-basta malilim lang kung alam mo kung sino ka kay Kristo. Anak ka ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapag tinutukso ka ng kaaway, sabihin mo, Satanas, anak ako ng Diyos. Hindi mo ako kayang gapiin. Unang-una, binigyan ako ng authority ng aking Diyos. Amen po ba? Trample, lamukutan me, pandalpakan me. Amen. Yan po ang salita ng Diyos. Ano pa po ang sabi diyan? You are accepted by God not on the basis of your doing, but on the basis of your being in Christ. Amen po ba? This means that you are given salvation, ano po, protection, healing, provision, and all other blessings as free gifts. It's all by the grace of God. Ang lahat po niyan, only by the grace of God. Lahat po ng ating nagagawa, ginagawa, only by the grace of God. Only by the grace of God. Kayo ho ba? Nagawa ninyo yan sa sarili ninyong kakayanan na gumising kayo ng maaga at pupunta kayo dito para manambahan ng first service? Napakahirap po yan. Dapat paikot-ikot ka pa sa kama niyan. Bakit ninyo nagawa yan? Bakit ninyo nagawa yan? Only by the grace of God. Mahal kayo ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Alam mo kasi kung ano yung identity mo kay Kristo. Amen po ba? Kaya perfect tayong lahat sa umagang ito. Sa Romans chapter 3 verse 22, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Ano po? This righteousness, ito raw pong kabutihan na ito, yung katuwiran na ito, ay pinagkaloob po kanino? Kanino? Kanino po? To all who believe. Maliwanag po ba? Yan pong kabutihan na yan, inilagay po sa atin. Tayo talagang tao, wala naman tayong kabutihan. Wala po tayong nagagawang mabuti. Ang Diyos lang po ang mabuti. Kaya po nakakagawa tayo ng mabuti. Dahil si Kristo ay nasa sa atin na. Amen po ba? At yung mga ginagawa nating kabutihan na yan, hindi po natin pinagmamalaki, nagagawa lang po natin yan dahil nga sa biyaya ng Diyos. Hindi na po natin inilalagay yung pangalan natin, donated by, ano po, wala na po yan. Hindi po natin sinasabi, pumila kayo dahil si Congress, si Senador, si Mayor. Ano po? Ngayon, naririnig na natin yan. Ano po? Pero yung mga anak ng Diyos, hindi pinagmamalaki yan. Nagagawa lang nila yan dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Philippians chapter 3 verse 9.
Not having a righteousness of my own, sabi po ni Apostle Paul, ano po sa mga tiga-Pilipay, sa mga Kristiyano tiga-Pilipay, that comes from the law, but that which is true faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Not having a righteousness of my own. Sabi po ni Paul, wala naman ako talagang mabuti, kabutihan. Sabi niya, sa aking sarili. Sabi niya pa, but that which is true faith in Christ. Bakit lang po naging mabuti at may kabutihan si Paul? Dahil lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sabi po dyan, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ang sabi po, God made him who had no sin to be sin for us. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Sino po yung tinutukoy dito na walang kasalanan? Walang bahid, na walang katiting ni katuldok na kasalanan? Sino po ang sinasabi ng Diyos? Si Jesus. Ano po ang sabi diyan? Wala siyang bahid na kasalanan, pero naging siyang, ano po, kasalanan. Para kanino? Sabihin po ninyo yan sa sarili niyo, para sa akin. Ganyan ako kamahal ng Diyos. Sinabi na po ninyo sa sarili niyo, bakit naging kasalanan si Jesus? Dahil sa iyo. Inako niya lahat. Hindi lang sa iyo, sa ating lahat, sa akin. Ganyan niya tayo kamahal. Kaya sabi ko sa inyo, protektahan ninyo ang salvation. Huwag ninyo basta-basta ibibigay ka sa Satanas yan. Amen po ba? Kaya nga po yung righteousness na yan, inimpute po sa atin, ibinigay, inilagay sa atin. Kaya tuwing titingnan tayo ng makapangyarihan na Diyos, ay ni, anak ko Reni, dahil yung righteousness po ng Diyos nasa sa inyo na, nasa sa atin na po. Tinatakan na po tayo. Ano po? Sabi nga po ni Bishop kagabi, yung pong mga hasindero, yung mga may alaga po, nag-aalaga ng mga baka, mga tupa, mga kalabaw, anong ginagawa nila diyan para alam po nila yung sa kanila? Hindi ba tinatatakan po nila dito sa may piging? Ano po? Halimbawa, ako po yung hasindero. Hasindero tayo naman lahat. Ano po? Lalagyan ko yan, ILM, Israel Luge Mangonon. Alam ko sa akin yan. Ano po? Ang Diyos, alam niya kung sino ang sa kanya, kung sino yung kanyang mga anak. May tatak na po yan. Nakasil na po tayo. Amen po. Kaya wag ninyong pabuburayan. Ano po? Baka pumunta kayo kay Satanas, pakiburo mo nga ito sandali. Para hindi ako halatang anak ng Diyos. Anak po. Wag po ninyong gagawin yan. Wag na po ninyong isuko. Malapit na po dumating ang ating Panginoong Yesus. Maging serious na po tayo. O maging ano po tayo, ano ba sa Tagalog yung serious? Seryoso. Seryoso. Ano po? Sa ating pananampalataya. Huwag na po tayong pachil-chil. Po, huwag na po tayong malahining. Ano po, kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, malamig ka. Ano po, delikado yung ano po, yung nasa gitna ka. Pastor, manigurado ko mo po. Ali, manigurado ka nito. Baka yan ang ikapahamak mo. Ano po? Kaya nga po dito, in the cross, Jesus' righteousness was imputed upon us and our sins on Him. Inilagay po ng Diyos. Yung kanyang kabutihan, yung katuwiran niya po sa atin. Ano po? At yung kasalanan na yan, inako po lahat ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tinapos na po niya lahat. Kaya yung tradisyon po natin ngayon, ako po, hinahamon ko sila Yung mga nagpapapako at saka yung nagpapamalaspas. O yung mugawan.
Ba't hindi nyo gawin yung palaspas ninyo yung doon sa dulo nung kawayan na yon? Lagyan na lang ninyo kahit isa na lang. Isa na lang na pako na nakaganyan, nakabaluktot. At pag hinampas ninyo sa sarili nyo, sasama yung laman ninyo. Tingnan natin kung gaano talaga kasakit yan. Pumipili pa po sila kung ilang sugat. May 15-15, may just. Kasi po, nung mga bata pa kami, nakatira kami dito sa Pangpang, dito sa Lourdes Northwest. At yan pong lugar na yan ng ONA na yan, yung eskwelahan po na yan, sa likod ng LNW school na po na yan, tubuhan po lahat yan. Kaya pag dumarating po yung mahal na araw na yan, yung mga napipinitensya po, nasa gitna po sila. Hindi po katulad ngayon, mga yabang langan. Ingay na. At sasalikot na po. Bisang, ayaw pa po nilang magpakita. Yung gagawin nila. Kaya po yan po yung, dyan po na naging famous po. Yung mga turista noon, dumadarating po yung mga Amerikano. Dyan, bus po sila. Pero ngayon talagang parang ginawa na lang po nilang, katatawanan. Parang pelikula na lang po ngayon. Pero hindi pa rin nila mapapantayan kung ano ang ginawa kay Kristo. Tandaan po ninyo yan. Even yung pagpako sa krus, wala pong tuntungan ng paan ni Jesus doon. Kung hindi lang po yung pako na yon, kaya pag huminga po siya, isinusunod niya, tinataas niya yung kanyang katawan at binabagsak niya yan. Ganyan po kasakit yun. At hindi binabad ng alcohol yung mga pako na yon. Amen po. Nakukuha po ninyo? Mahal po natin sila. Sinasabi lang natin kung ano ang katotohanan. Kung ano ang nasa Bible. Mamasata mo po. Kayo ba nakapagtapos kayo ng pag-aaral ninyo na hindi kayo nagbasa ng inyong mga leksyon? Na sinabi lang ninyo sa teacher ninyo, Madam, Sir, pasado na ako na. Ganun lang po ba? Hindi, nag-aral tayo lahat, nagbasa tayo. Nagkaroon tayo ng quizzes, nagkaroon tayo ng mga exams. Tama po ba? Bakit sa pag-aaral ng salita ng Diyos ayaw ninyo? Pag-aralan po ninyo. Ang sabi sa Peter po, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Paano ka mag-grow sa grace at knowledge ng ating Panginoon kung hindi ka nag-aaral? Paano mo malalaman ngayon na ikaw pala ay anak ng Diyos? Paano mo malalaman na ikaw pala ay righteous? Dahil kay Jesus. Paano mo malalaman na itong 2 Corinthians na ito, 5:21, ginawa ni Kristo para sa iyo lamang? Para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Para ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. In the cross, Jesus' righteousness was imputed upon us and our sins on Him. Kaya tandaan po ninyo yung pamamaraan ng Diyos, napakagaan. Romans 10:9, 1 John 1:9. Yun lang po ang gagawin ninyo mga kapatid. Huwag na po ninyong pahirapan pa ang inyong sarili. Huwag ninyong gawin na lumuhod kayo doon sa simbahan, na papunta dito sa altar, nakaluhod. Hindi po sinabi yan sa Bible. Ang sinabi lang po ng Bible, yung Romans 10:9, yan lang ang gawin ninyo. Yung 1 John 1:9, yan lang po ang dapat nating gawin. Amen po ba? Huwag na ninyong pahirapan ang inyong mga sarili. Kung ano po yung sa Bible, kung ano po ang itinuturo, ito po yung pamamaraan ng Diyos. Basahin po natin. Hindi po kayo ma-overdose sa salita ng Diyos. Hindi ka rin kayo lalampas sa langit. At kahit kailan, hindi tayo lalampas sa langit. Tandaan po ninyo yan. Yan po yung mga salita kasi ng tawag nito, ng kamunduhan. Yan yung mga lofty opinions ng tao. Kaya meron tayong divine power to destroy that lofty opinions na po yan. Amen po. Pangatlo at panghuli po. What does it truly mean to be a child of God? God's children are led by the Holy Spirit. Kung tayo po dito sa mundong ito, yung mga magulang po natin, sila po yung nag-guide sa atin.
Ano po, sila yung sinusunod natin upang tayo po ay magkaroon ng buhay na matiwasay dito sa lupang ito. Sila yung nag-guide po sa atin. Sila yung nagbibigay sa atin kung ano yung pangangailangan natin. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, alam mo yung identity mo. Ano po? God's children are led by the Holy Spirit. Ang nag-guide po ngayon sa atin, walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Sa kapanahunan po natin, ano po, ang banal na Espiritu ang siya pong nararanasan natin. Kaya nga po, yan po yung pagkakaiba. Yan po yung tayo ay nahihiwalay po. Hiwalay, ano po, sa mundong ito. Even sa mga believers po. Alam po ninyo na dapat po tayo, kapag tayo po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, ang dinidesire lang po natin kung ano po yung gusto ng Diyos na ating gawin o ipamuhay po. Alam po ninyo, kapag tayo po ay led by the Holy Spirit, tayo po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, maayos po ang lahat. Sabi po ng isa kong CEO, Pastor, alam po ninyo, dahil po mag-trike tricycle driver po siya. Kaya pala pilit na ibinubulong sa kanya ng banal na Espiritu, yung Matthew chapter 5, verse 21 nga po ba yon? Yung kapag ano po yung tumingin ka sa babae na may pagnanasa, ano po, nag-commit ka na ng adultery. Hindi maunawaan nitong kapatid nating ito. Meron siyang pasaheros, ihinatid niya po. Pagkatapos ng pagbalik niya, yung mga tricycle po na driver, tinatawag siya, meron silang ipinasasakay. Nung pinuntahan niya po, itong sasakay na ito, isa pong babae. Yung itong babae, ang suot niya po, napakaikli. Pastorana niya sa Achaia, o tinabalo ng makananan ng panabitan ng kayang malan, ng kayang palda. Sukat naman yung diyang makuyan, kaya ba't panabitan para kumaba? Bakit hindi na lang siya nagsuot ng mahaba para hindi na lang siya nahirapan? Ano po? Balo na ng Ginoo, Pastor, alam ng Panginoon. Alam po kasi ng Diyos yung kahinaan natin. Kaya winarningan na siya. Kaya noong sumakay yon, sabi niya, Pastor, yan tinipaya pa mo, may tulid, natapat siya doon sa parang may salamin. Talaga, nung bumaba, makikita mo na talaga. Pero ako po, Pastor, alam ko na kung ano mangyayari. Hindi na pa ako tumingin. Alam ninyo, kapag pag pinangungunahan ka na ng banal na Espiritu, hindi pwedeng hindi mo madidinig yung bulong ng banal na Espiritu. My sheep knows my voice. Sabi po na salita ng ating Panginoon. Kaya, perfect ka niya ako. Ako, Pastor, perfect ko. Kapag ikaw po, anak ng Diyos, ganito po yung identity mo. Alam na alam mo. Alam na alam mo kung ano ang gawa ng kaaway, ang kilos ng kaaway. Nadidiscern mo. Amen po ba? Kaya, itong kapatid na ito, ang sabi ko sa kanya, ang sabi niya pala, Pastor Balo, alam po ninyo, ako po kahit na sino yung maisakay ko, mag-share ko po. Kain. O kaya, kung hindi ko man po magawa yan, ang sasabihin ko, Jesus loves you. Kaluguraan ako po ng Ginoo. Kain. Kahit doon lang sa maliit na praise, maikling praise po yun, may maitanim doon sa tao. Hindi mo alam nga, meron pinagdadaanan yung taong yun. Nung sabihin mong Jesus loves you, malaki pong impact yun sa kanila. Naunawaan po natin, kapag ikaw ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, kung ano lang yung gustong ipagawa sa iyo ng Diyos, yun ang ginagawa mo sa iyong buhay. Hindi po yung ating pansariling kagustuhan. Amen. Romans chapter 8 verse 14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Amen po ba? Kaya, huwag po ninyong kontrahin. Ano po? Kung kayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, tayo po ay magbigay na.
dapat masayata mo. Pag sinabi ng banal na Espiritu, obya mo na yan. O suportan mo itang anak kaita. O mamiya ka. Magbigay ka. Ano po? Alam po ninyo, ang banal na Espiritu, hindi naman tayo ipapahamak. Hindi niya sasabihin yung mga mali para tayo ay magkasala. Ang lahat niyan, kabutihan po yan para sa atin lahat. Kaya nga po, yung mga anak ng Diyos, sila ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Being led by the Spirit is a confirmation of us being child of God. Paano po tayo pinangungunahan ng banal na Espiritu? Ano po? At paano kailangan nating lumakad din po? We need to walk by the Spirit. Ano po? Sa Galatians chapter 5 verse 16, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Yung kapatid po natin yon na nagtatricycle, nag-gratify ba? Napagbigyan niya ba yung pita ng kanyang laman? Hindi po. Bakit? Because he is led by the Holy Spirit. Tayo rin po. Dahil yung Diyos niya, Diyos din po natin. Yung banal na Espiritu na nasa sa Kanya, nasa sa atin din po ba? Ang diferensya lang po niyan, pinakikinggan mo ba? Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat alam mo ang boses ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng ina at ng ama mo, alam mo ang boses ng kanilang ng iyong ama at ina. Tama po ba? Ganon din po sa ating Panginoong Yesus. Being led by the Spirit, sabi po diyan, emphasizes the Spirit's initiative and guidance. Focuses on the Spirit's leading and direction in our lives. Highlights the Spirit's power to guide us into God's will. Implies a passive, receptive postures, allowing the Spirit to lead us. That is leading by the Holy Spirit po. Yung walking by the Spirit naman po, walking in the Spirit emphasizes active obedience and living according to the Spirit's guidance. Yun bang ginawa ng kapatid natin na yun, nung marinig niya yung boses ng banal na Espiritu at yung pinapaalala sa kanya na verse na yun, sumunod ba siya? Sinunod niya ba? Sinunod niya. Ano po? Kaya nga perfect siya eh. Ano po? Tayo po, naririto tayo. Bakit? Hindi nanalo yung laman natin. Ano po, na gusto pang magpahinga. Ano po? Tayo po ay namumuhay ngayon. Active po. Active obedience. Living according to the Spirit's guidance. Focuses on the believer's daily choices and action. Ako po yung laging ko nasasabing quotation po, life is not a series of chances, it is a series of choices. Kaya naririto kayo, pinili ninyo. Amen po ba? Requires a conscious effort to follow the Spirit's leading. Totoo po ito, dapat mag-i-effort po tayo. Talagang dapat natin gawin kung ano po yung dapat natin gawin. Implies a proactive, obedient postures responding to the Spirit's leading is a way of life, a consistent pattern of living in accordance with the Spirit's guidance. For us to be led by the Spirit, we need to walk by the Spirit by being filled with the Spirit every day. Ang ibig sabihin po ng walk dito, mamuhay po tayo. Ipamuhay po natin. Dapat makita po natin sa sarili natin na ang mga pinag-aaralan natin, ang mga tinatanggap po natin, ang mga mensahe ayon sa salita, batay sa salita ng Diyos, nakikita po natin sa ating pamumuhay, sa ating sarili. John chapter 16 verse 13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. Amen. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him.
Hindi po, wala pong exemption dyan. Ang sabi dyan, in all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. In all your ways, submit to Him. Maliit, malaki pong bagay na ginagawa ninyo. Dapat kasama si Jesus. Lord, baka nano ko pong pipyan nini, anang karakal. Lord, makanano ko pong maglinis, anang karakalakalat. Lord, anang karakal wawasan. Alam po ninyo, kapag kasama ninyo lagi ang Diyos, sa lahat ng ginagawa, napakadali ng mga bagay, napakagaan. Napakagaan po. Tapos na pala, gusto mo pang magtrabaho. Yan po yung sinasabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Even po sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, dapat po pinagkakatiwalaan natin ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa mga estudyante, ano ba yung plano ninyo? Ipagkatiwalaan ninyo yan sa Diyos. Ano yung mga pangangailangan niyo? Pinansyal? Ang Diyos po natin, siya yung great provider. Alam po niya. Sabihin lang, ipagkatiwala po ninyo lahat yan. Marami kang problema, marami kang pinagdadaanan na pagsubok, ipagkatiwala mo yan lahat sa Diyos. In all your ways, submit to God. Amen po ba? If you are truly a child of God, surrender to His leading in every area of your life. Amen. Wala pong exemption diyan. Lord, ito lang po pwede ba? Ito lang muna? Dito ka muna? Dito ako muna? Hindi po. Ang sabi nga dyan, in all your ways submit to Him. Ang sabi dyan, surrender to His leading in every area of your life. Let Him guide your actions. Align you with His divine purpose. Cover you with His protection and lead you toward His good, pleasing, and perfect will. Alam po ninyo, kapag tayo ay led by the Holy Spirit, walking in the Spirit, yung isa ko naman po siyo, pumunta po sila sa OSAVE. Pagkatapos, doon sa harapan, merong isang batang babae, mga 12 o 15 years o 10 to 12 years old po siya. Marusing niya po. Tatay, nanay at po yung anak niya na babae. Pagbaba po nila, ang sabi ng banal na Espiritu, bigyan mo ng pagkain. Bumili po sila ng pagkain. Pero ang sabi ng banal na Espiritu, wag lang pagkain ang ibigay mo, mag-share ka. Ang sabi po ng tatay, anak, ikaw na mag-share. Habang yung mag-asawa po namimili sa loob, yung anak nagsi-share po. Pagkatapos nag-share, yung sinasabi natin, hindi mo lang siya ipapanalangin. Bibigyan mo siya, binigyan po ng pagkain. Yung bata raw po, ang sabi niya, iniwan siya ng kanyang mga magulang at ang nag-aalaga po sa kanya yung lola niya. At sila po, para mabuhay lang, meron silang nire-rent na maliit na pwesto na binabayaran po nila na mahigit 100. At ngayon, kaya siya naghihingi dahil wala pa silang kita, wala pa silang pambayad doon sa nire-rent po nilang space. Nag-aaral siya. Lagi siyang bagsak. Dahil po may grupo sila, may GC. Pagkatapos kung ano yung mga pinag-aaralan po nila, kung ano yung assignment nila, doon sa GC, siya hindi po nakakasama doon dahil nga wala po siyang cellphone. Kaya ini-explain niya yan sa teacher niya, pero yung teacher daw niya, walang habag. Bagsak pa rin siya. Pero itong kapatid nating ito, sabi ng tatay, napahanga ako ng anak ko, pastor, sabi niya, yung bata, ang dumi. Pero pagkatapos niyang pinanalangin, binigyan niya ng pagkain, niyakap niya po. Naiyak yung bata. Kung hindi led by the Spirit, kung hindi lumalakad, namumuhay sa Espiritu, ang ating kaya mo bang yakapin yung ganun na tao?
tayo ay anak ng Diyos. Sino ba ang Diyos? Ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesus nung nandito siya sa lupa? Hindi ba niyakap niya rin yung may mga karamdaman? Hindi siya nandito. Pero tayo, meron pa po tayong nagdadalawang isip pa po tayo. Pero sabi niya, paano mo nayakap? Dahil nga sa pagmamahal ng Diyos. Kaya niya nagawa yan. Salamat sa Diyos, itong bahay-sambahan na ito. Hindi lang po tayo sa salita ngayon, kung hindi ipinamumuhay po natin. Kaya hindi po magtatagal, mapupuno ng kabataan dito. Maraming kaluluwa pa. Yung 10,000 souls na vision ng ating punong pastor, lalampasan pa po yan. Mahigit pa po sa 10,000 souls. Dahil po hinahanda na tayo ng ating Panginoong Yesus. Tunay nga na anak tayo ng Diyos. Alam po natin ngayon kung ano po yung identity po natin. Kung sino tayo. Tayo po ay anak ng Diyos. Amen po ba? Napakasarap po. Nakakalaki po ng puso. Nung naririnig ko po yun, pinipigilan ko lang po yung luha ko. Sabi ko, Lord, iba ka ngayon. Iba ka. Iba ka po sa amin. Paano ka kumilos? Salamat. Ang lagi ko po dalangin, naririnig ninyo ito, Lord, buksan po ninyo yung mata ng aming mga puso. At bigyan mo lagi ng kaliwanagan yung aming kaisipan. Upang ang bawat salita na naririnig po namin, tunay nga na maiukit po sa aming mga puso. At ito po ay maipabuhay namin. Ito po yung walking in the Spirit. Ito po yung led by the Holy Spirit. Ito po kung sino yung anak ng Diyos. Ito po yung kanilang mga ginagawa. Ito po yung bunga ng kung sino yung tao na nasa loob po natin. At lalabas po yan. Amen po. I am a child of God, number one, because God's children are those who receive Christ. God's children are righteous because of Jesus. God's children are led by the Holy Spirit. 1 John chapter 3 verse 1, see how very much our Father loves us, for He calls us His children, and that is what we are. But the people who belong to this world don't recognize that we are children. We are God's children because they don't know Him. Tayo po ay mga anak ng Diyos. At yung mga hindi po mananampalataya, yung walang pagkakilalang tunay kay Hesukristo, hindi po nila tinatanggap yan, hindi nila alam. Ano po ang purpose po natin? Kung anak ka ng Diyos, dapat sila, maagaw po natin sila sa kamay ng kaaway. Dapat sila rin nasain natin na sila rin ay maging anak ng Diyos. Sa pamamagitan mo, ikaw ang instrumento na gagamitin ng Diyos. I-share mo kung gaano ka kamahal ng Diyos sa kanila. I-share mo po yun kung gaano sila kamahal ng ating Panginoong Jesus. Always meditate, declare and live that we are God's children because that is what we are. Lagi po ninyong ideklara, i-meditate, sa puso po natin, sa isip po natin, tayo po ay anak ng Diyos. At hindi na pwedeng agawin, tanggalin ng kaaway na yan. Sa atin po yan. Kaya ipagtanggol po natin. Amen po ba? Amen po ba?
Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal at makapangyarihan na salita. At sa umaga pong ito, alam ko po, binuksan ng Diyos, binuksan ng banal na Espiritu Santo, ang mata ng puso po natin, yung kaisipan po natin naging maliwanag po ngayon. Nauunawaan natin kung sino tayo ngayon kay Kristo. Sino ba tayo ngayon? Anak tayo ng Diyos. Doon lamang sa mga tumanggap at naniniwala sa kanyang pangalan. At wala na po. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo.